Anong mga ito? Ito po yung mga caffeinated beverages. Ang caffeine kasi is a diuretic. Pipilitin niya yung bato nyo na maglabas ng mas maraming tubig sa katawan kaysa sa normal rate. Okay? So anong mga inumin na ito na merong caffeine? Number 1 is coffee, yung tea, yung soft drinks, energy drinks, pati ang tsokolate. So kung ito po ay hilig ninyo, and then kung mas malayo na kayo sa edad na 40, obviously, matutuyan na ang inyong katawan. Ngayon, ang electric power plant, pag wala po ang tubig, maaari ho siyang umasa sa ibang sources ng power. Tulad ng hangin, solar energy, geothermal energy, pwedeng fuel, di ba? Tulad ng gasolina or diesel, depende ko anong klase yung generator mo, pwede ring umasa doon sa nuclear power. Ngayon, yung utak natin, ganun din, maghahanap din siya ng ibang source of energy. At ito po yung sugar. So, anong gagawin ng utak? Pipigilan niya yung lapay na huwag mag-release ng insulin para manatili yung sugar doon sa ating circulation. Kaya tumataas po yung bilang ng sugar. So pag tumaas po yung bilang ng sugar, ito na po yung diabetes. Kaya kung mapapansin niyo po, ang mga diabetic, laging uhaw. Kaso hindi po tubig ang gusto nilang inumin. Ang gusto nilang inumin yung malasa ba sa dila. Kaso ang tubig po ay inumin na walang lasa, walang kulay at walang bango. Pero yun po, yung na-designate ni God, ni Lord, na maging bahagi ng ating katawan. So, lagi ko lang binabanggit sa aking mga seminars, pati dito sa aking programa, na kung yung sasakyan niyo po ay gamit ang diesel, huwag kayo magkarga ng gasolina. Kung yung sasakyan niyo po, takbo niya is gasolina, huwag magkarga ng diesel. Kung diesel, diesel lang. Kung gasolina, gasolina lang. So, ganun din yung ating katawan. Dapat tubig lang. Kasi 70% ng adult body is water. Kung gagawin niyo po yan, malaki pong pag-asa na makorek ang inyong diabetes.